Okay guys, part 7 na ito. Ay, part 7 na ba ito? Okay, ito na. Yun na. Hindi, wala na akong trabaho. Nawala na naman ako ng trabaho. Yung ano na naman, naghanap na naman ako ng trabaho. Di wala na akong pera. Naghanap na naman ako ng trabaho. Tapos yung anak ko doon sa ate ko nag-aaral. Awang-awa ako sa anak ko kasi hindi ko matutukan siya. Kahit nasa akin siya, hindi ko siya matutukan. Tapos tuwing Sabado lang ako uwi. Grabe ang iyak ko. Pag umaalis ako, kumakapit siya sa damit ko. Sabi niya, mama, wag mo kong iwan. Siyempre, iba yung pag-alaga. Wala, maliit kasi siya. Binibigyan ko lang siya ng pitaka dito. Sabi ko, ayan yung pera mo ha. Pag gusto mong bumili ka. Sabi ko, ayan yung pera mo. Sabi ko, tapos may gatas dyan. Ganito, ganyan. Sabi ko, magtimpla ka lang. Tapos nagsusumbong siya sa akin. Sabi niya, nahiya ako mama magtimpla. Sabi, bakit ka nahiya? Kasi gatas mo naman yun. Sabi ko, nahiya ako kasi sabi niya gano'n. Sabi, ganun daw. Kasi yung tita, ganito, ganyan yung kasama niyang maliit. Yan. Hindi ko na ano. Tapos, ayun, naawang-awa ako sa kanya. Awang-awa ako, umiiyak ako tuwing aalis ako. Nagdadasal ako kahit nasa sasakyan ako. Tumutulo yung luha ko. Lord, sabi ko, hanggang kailan ba ako maging ganito? Hanggang kailan ba ako na ganito sa anak ko? Tapos yun, nagkapasok na naman ako ng trabaho. Sa ano na naman ako, sa Tapsilugan na naman ako. 100 lang ang araw. Tapos, yun, nag-aaral yung anak ko na, nag-aaral na siya ng grade 1, malayo pa doon sa bahay namin, tawid pa ng kalsada. Ang pasok niya yata alas 6 or alas 7. Alam niyo, yung ginagawa ko, ang pasok ko alas 6. Oo, alas 6. Alam niyo, hinahatid ko siya sa school, wala pang mga bata, wala pang tao, madilim-dilim pa kami umaalis sa bahay, tapos pinapaupo ko siya doon. Naawa talaga ako. Sabi ko, nak, dito ka na ha, kasi malit si mama. Sabi ko, ganun, iyak talaga ako, iyak, kawawa talaga pinagdaanan ng anak. Kaya yun talagang pinaghinayangan ko na ngayon gusto kong kung pwede lang ibalik sila sa pagkabata na maranasan nila yung masayang buhay. Iyon talaga. Awang-awa ako na nag-iisa siya doon na pinapaupo ko. Mag-antay ka ng kasama mo. Maya-maya may kasama ka na dito. Huwag kang matakot na ka. Sabi ko gano'n. Tapos umaalis ako. Tumutulog yung luha ko. Sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala sa kanya. Bantayan mo siya. Sabi ko gano'n. Sabi ko. Tapos yun, awa ako. Tapos minsan pag uwi ko, minsan nagbabayad akong taga-sundo sa kanya kasi nahiya naman ako sa ate ko. Minsan kasi may anak din kasi siya. Nagbabayad akong taga-sundo sa kanya, tapos sabi ko na kasi ang daming sasakyan doon. Tapos kalsada pagaling gan, tapos pagdating doon highway, ang daming may tawiran naman yung may guhit-guhit. May traffic in naman doon. Tapos ko, nak, huwag kang tumawid ha. Sabi ko, mag-antay ka. Pag halimbawa, tapos na yung klase mo, sabi ko gano'n, huwag kang tumawid na mag-isa ka lang ha. Sabi ko gano'n. Sabi ko, mag-antay ka ng may kasabay kang tumawid. Sumabay ka sa kanila. Tapos yung nagta-traffic, sabi ko gano'n, kung may magta-traffic, kung nandito siya, paypayin mo siya, sabi ko gano'n. Tapos magpatawid ka. Minsan kasi wala. Tapos minsan sabi niya, ako lang mo mag-isa magtawid. Grade 1 pa lang siya. Naawa talaga ako kahit nasa trabaho ako, nagdadasal ako na walang may mangyari sa anak ko. Ginagabayan naman ako. Sobrang hirap talaga ng pinagdaanan ko. Sobrang sakit, hindi ko ma-explain. Sobrang sakit talaga ng pinagdaanan ko. Tapos yun, dasal ako ng dasal. Tapos nawala na naman ako ng trabaho. Hindi ko alam kung paano. Tapos nag-apply na naman ako sa real estate. Nag-apply na naman ako. Tapos nangutang ako ng pera na nag-try kong magpuhunan ako ng ukay-ukay. Tapos yun. Tapos hanggang sa nalugi ako, na may grocery ako. Tapos puro inutangan. Ay siyempre pag 5-6, andun rin napupunta yung nangutang ako ng nangutang sa mga linding. Para lang
mabuhay sila, mapag-aral sila. Kasi tatlo na sila sa akin. Ako lang mag-isa, nag-uupa pa ako ng bahay. Hindi ko alam kung paano ko sila buhayin. Minsan hindi na ako kumakain. Pag umuwi ako ng bahay na hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ulam, naawa, hindi ako nagpapahalata sa kanila na umiiyak ako. Tapos sabihin nila sa akin, kumain ka na ma. Tapos may dala akong mga, minsan, yung pritong manok, hinihiwa-hiwa ko na lang yan pagdating ng maliliit para magkasya sa kanila. Tapos sabi niya, kumain ka na ma. Sabi ko, pero hindi pa ako kumain. Sabi ko, mamaya na ako, busog pa ako. Hindi ako kumakain para sila ang makakain. Tuwang-tuwa na ako pag nakabili ako ng pritong manok. Sa kanila, makatikim man lang sila. Tapos yun, buti yung mga anak ko. Tapos yung mga anak ko, mahilig sila, hindi sila nahiya, naglalako, nagluto-luto ako ng mga banana cue, naglalako sila, maliliit pa sila, hindi sila nahiya, tutulong sila sa akin, hindi ko kaya yun, pag naalala ko talaga, hindi ko talaga kaya, bakit ganun, hindi ko gustong magkaganyan yung mga anak ko, kaya nung nagkautang-utang na ako na hindi ko na alam na ang dami ng motor na niningil sa akin, wala na akong pangbayad hanggang sa nahatak yung mga gamit-gamit ko sa bahay. Nag-decide ako mag-abroad. Tapos, nung nag-apply na naman ako na mag-abroad, ako lang mag-isa. Nag-apply. Tapos, yung nasa Saudi sana ako. Tapos, yung may nakasabay ako doon sa agency na yun, na lalaki na galing sa Saudi. Sabi niya, may saan ka? Sabi ganun. Sabi ko, sa Saudi. Sabi niya, nakapirma ka pa ba ng nakapirma ka ng kontrata? Sabi niya gano'n, sabi ko hindi. Sabi niya parang huwag kang tumulong ng Saudi. Sabi niya gano'n, may pamilya ka, sayang ka. Sabi niya gano'n, mabuti kung yung among mapuntahan mo. Sabi niya gano'n, kung okay, paano kung hindi? Galing ako ng Saudi, miss. Sabi niya gano'n. Tapos, sabi ng lalaki, pag-isipan mo mabuti, huwag ka munang pumirma ng kontrata. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Lord, ito na ba yung sign sa akin? Sabi ko, ang dami kong mga sign na hinihingi. Tapos sabi niya, huwag kang pumirma, miss. Sabi niya ganun. Tapos sabi niya, halika dito, kita mo yan sa labas. Sabi niya, ang daming agency, mamili ka lang dyan, huwag lang sa Saudi. Sabi niya ganun sa akin. Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, kasi gusto ko nang umalis. Tapos, yun na. Tapos sabi niya sa akin, pag-isipan mo mabuti. Sabi niya, ibigay ko yung number ko sa'yo. Sabi niya ganun. Sabi niya, maawa ka sa sarili mo. Sabi niya ganun. Tapos, yun sabi niya, pinasakay niya ako sa jeep. Tapos sabi niya sa akin, may pamasahe ka ba? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, oo, mayroon pa. Sabi ko ganun. Tapos, parang binigyan niya ako ng pamasahe. Sabi ko, wag na. Sabi niya, sige na. Sabi niya, gano'n. Tapos, ayun. Tinanggap ko. Tapos sabi niya, sige, ingat ka ha. Sabi niya, tapos yung nasa jeep na ako, miss, pag-isipan mo mabuti. Sabi niya, tapos yung nasa jeep ako, nag-iisip ako. Sabi ko, Lord, ito na ba yung sign sa akin? Sabi ko, gano'n na hindi ako tutuloy ng Saudi. Sabi ko, gano'n. Yun, parang naisip ko yun na sign na yata sa akin. Yun ang Panginoon na hindi ako mag-Saudi, kaya binawi ko yung passport ko kasi hindi pa naman ako nagpirma ng kontrata. Binawi ko, nagawa na lang ako ng katwiran. Tapos yun, nagpasalamat ako. Tapos napunta ako dito ako napunta sa Egypt. Tapos yung dito na naman ako, sobrang hirap naman ang pinagdaanan ko kasi illegal ang pasok ko dito. Sa sobra kong na makapasok ng trabaho, illegal yung napasukan ko pala, hindi ko alam. Tapos, hindi ko alam nung una, pero nung huli nalaman ko na hindi na ako maka-atras. Parang gusto ko na rin umalis kasi nga sobrang hirap ng buhay ko. Tapos yung mga anak ko naman ang problema ko kasi nasa Maynila. Sabi nung asawa ko, iuwi ko daw doon kasi kung ano daw mangyari sa mga bata, ako ang sisihin niya. Nag-isip na naman ako na siyempre malayo ako. Kahit anong mangyari sa mga bata, pag nandun sa kanya, hindi niya ako masisisi, inuwi ko. Tapos problema ko naman, pamasahe, wala na naman silang pamasahe, nangutang na naman ako ng pamasahe nila. Tapos alam mo,
yung ano na, yung malapit na ako umalis, yung alam ko na malapit na ako umalis, pinauwi ko na yung dalawang bata. Yung ano, pinauwi ko na sila lang nagsakay sa bus. Sila lang, yung maliit ko at saka yung pangalawa ko medyo malaki-laki na. Kasi nauna na yung lalaki. Tapos yun, sila lang, naawa talaga ako, binigyan ko lang ng pera yung driver. Tapos, ano, yung parang hindi ko kaya, yung nasa bus sila, iyak ako ng iyak. Pinipilit ko lang na okay ako, ipakita ko sa kanila. Tapos paglarga na ng sasakyan, grabe yung iyak ng anak ko. Iyak ng iyak. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako na maging malakas ako. Ikaw na ang bahala sa akin, sabi ko. Lakasan mo yung loob mo. Sabi ko, ikaw na pinapakabaya ko sa iyo ang lahat. Sabi ko, ikaw na bahala sa mga anak ko. Sabi ko. Tapos yun, mga 1 week nakaalis na ako. Tapos nasa airport na ako. Nasa airport na ako. Tudubilin sa amin nung ano, doon ko na nalaman na illegal na pala ang pasok namin. Kasi wala akong kaalam-alam, first time ko. Hindi ko rin sinabi sa mga kapatid ko na nag-a-apply ako. Hindi ko sinabi sa kanila na iya ako. Wala rin akong pamasahe. Ganun, minsan nagwa 1 to 3 ako sa sasakyan. Sa mga jeep, nagwa 1 to 3 ako. Hindi ako nagbibigay ng pamasahe kasi wala na nga akong pamasahe. Wala na akong pera. Ganun. Guys, dito na lang. Mag part 8 na lang tayo.